Tree of Knowledge, Gods, Tree of Adam, barko na may pangalang Noah, libro na may pangalang Genesis at marami pang iba. Kung napansin nyo nga madalas na nire-reference ni Oda sa creation niya na One Piece itong mga impormasyon na galing sa Bible. Bible na ipinakita rin niya na hawak na itong si Bartolomeo Kuma. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na bukod nga sa mga nabanggit ko, mas in-emphasize pa ni Oda itong mga Bible references niya sa latest chapter ng manga. So gaya nga ng ipinangako ko sa last video natin, pag-uusapan nga natin itong iba't ibang parte ng last chapter na hindi natin natalakay sa mismong chapter review natin. Kaya naman kung handa na nga kayo, game umpisahan na natin itong topic natin. Kung napansin nyo nga sa last chapter, parang may gustong iparating itong si Oda na merong magaganap na isang malaking event sa mundo. Dahil sa pag-uumpisa pa nga lang na itong chapter 1089, ipinakita niya na kung ano ang naging resulta ng pagwasak ni Im-sama sa Lulusia Kingdom. At nagkaroon nga ng catastrophe sa iba't ibang panig ng mundo. May mga lindol nga, tsunami at pag-angat ng karagatan. At dito na nga papasok yung Bible reference ni Oda, which is yung Great Flood. Alam naman nating lahat yung kwento patungkol kay Noah, 'di ba? Kinausap nga siya ng God na magkakaroon ng isang Great Flood na tatagal ng 40 days. Gagawin nga daw ito ni God dahil sa dumadami na daw ang masasamang tao. At si Noah nga kinausap niya para balaan. At dahil nga sa mabait itong si Noah, sinabi niyang maliligtas ito. Basta nga lang daw gumawa siya ng isang arko. Dahil sa babaha nga daw dahil sa walang tigil na ulan. At yung arko lang daw ang makakapagligtas sa kanila. Kung pakikinggan nyo nga, tunog great cleansing itong gustong iparating ng God kay Noah. Kaya naman itong pagtaas nga ng karagatan sa mundo ng One Piece, mahalin tulad natin sa Great Flood. At itong possible na pagkaubos naman ng mga tao dahil sa catastrophe na nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo, parang ito na nga yung great cleansing na sinasabi ni Im-sama. So napansin nyo yung mga Bible reference? Itong kwento nga ni Noah nabanggit sa Bible sa part ng Genesis. At coincidentally nga 2 chapters ago, nakita natin itong libro ng Genesis na hawak ni Sabo. At yes, pati nga itong arko at yung pangalan ni Noah nasa kwento rin ng One Piece, which is yung barko na Noah na nakita natin sa Fishman Island arc. So ano bang nalalaman natin patungkol sa barkong Noah? Sinasabi nga na itong napakalaking barko daw na to hundreds of years ago pa ginawa, specifically sa kapanahunan ng unang Joy Boy or during Void Century. Hindi pa nga nire-reveal ang exact origins neto o kung para saan daw itong Noah. Pero sinabi nga daw ng unang Joy Boy sa mga fishman na mahalaga daw itong Noah at parte daw ito ng failed promise ni Joy Boy sa mga fishman. At dahil nga sa nangyari sa chapter 1089 na pag-angat ng karagatan to the point na lumubog na ang ibang isla, lumilinaw na nga ngayon yung idea na itong Noah possible na gagamitin sana ni Joy Boy para iligtas ang mga tao sa laban niya sa 20 Kingdoms. Pero dahil nga sa natalo siya, iniwan na lang niya itong Noah sa Fishman Island. Nang sa ganon hindi ito pag-interesan at sirain ng masasamang tao, gaya na lang ng world government at mga celestial dragons. In short, nalalapit na itong muling paghaharap ng world government at ni Joy Boy. Pero this time nga yung makabagong Joy Boy na ang makakalaban nila, which is si Luffy. Kung iisipin nyo nga dahil sa example na ibinigay ni Oda sa last chapter na pagkawala ng Lulusia Kingdom at nag-create ito ng similar sa nakita nating circular waterfall sa Enies Lobby. At itong Enies Lobby nga sinasabing ganito na daw itong lugar na to hundreds of years ago pa. Malamang na itong nangyayari sa Lulusia Kingdom nangyari na to sa iba't ibang isla noon pa, nung time na maglaban-laban itong Ancient Kingdom at 20 Kingdoms during Void Century. So overall nga nakuha natin itong mensahe na gustong ibato ni Oda sa unang part na itong chapter 1089, which is yung ginawa ni Im-sama na pagwasak sa Lulusia Kingdom gamit yung Mother Flame. Hindi lang isang isla ang naapektuhan neto dahil sa nawasak ito, bagkos naapektuhan rin neto ang buong geography ng mundo. Dahil imagine, isang beses lang ginamit ni Im-sama itong Mother Flame, pero yung impact nga neto sa iba't ibang panig ng mundo sobrang lala. Kaya naman what if
Gamitin niya pa ito ng ilang beses. Diba napaka-dangerous neto? Kaya naman ngayong naset na nga yung mindset natin na ganito pala kadelikado itong armas na ginamit ni Im-sama sa Lelouch Kingdom at ganito ito kahalaga sa side ng world government, biglang ang ipinasok ni Oda itong topic na to sa naging negosasyon ng Gorosei kay York, which is tinanong nga nila itong si York kung kaya rin daw ba netong gumawa ng Mother Flame na similar sa ginawa ni Vegapunk. At nung time nga na umoo itong si York, dito na ni-reveal na hawak pala siya ng Straw Hat Pirates. So ano bang ibig sabihin neto? Dahil nga sa nakita ng Gorosei na ganito pala kalakas yung ginawang Mother Flame ni Vegapunk, parang gusto nga nilang magpagawa ulit ng ganitong armas. At dahil nga sa pinutol na nila ang ugnayan nila sa totoong Vegapunk dahil sa gusto nga nila itong ipapatay, si York na nga lang ang nag-iisa nilang choice para magawa itong Mother Flame. Pero dahil nga sa hawak si York netong Straw Hat Pirates, mas magiging interesting na nga yung sitwasyon ngayon. Dahil dito nga uusbong yung tanong kung ipapapatay pa ba nila itong totoong Vegapunk or hindi, or magiging kahinaan ba para kila Saturn at Kizaru itong si York since hawak nga siya netong Straw Hat Pirates. Anyway, mabalik nga tayo sa isa pang Bible reference na ginamit ni Oda sa last chapter. At ito nga yung Last Supper. Base nga sa Bible, itong Last Supper nga yung parang calm before the big storm. Dahil pagtapos nga ng hapunan na to, kasunod na yung pagbibitray ni Judas kay Jesus. At dito na nga siya na-crucify. So kung napansin nyo nga sa last chapter, kumakain ang ilan sa mga key characters na nasa Egghead Island. Sila Saturn, Kizaru at Sentomaru nga pare-parehas na kumakain. Pero ang pinakatumatak nga sa atin itong huling scene sa last panel. Dahil pati nga itong Straw Hat Pirates kumakain. At ang kapansin-pansin nga sa huling panel na to 13 characters ang lahat ng nasa panel na to. Similar sa bilang ng Last Supper which is 13 din. Dahil 12 na disciples nga ang kasama ni Jesus dito. At ang isa pang similarity ng Last Supper sa huling panel na to kasama nga ni Jesus yung nagbetray sa kanya which is si Judas. At sa last panel naman kasama rin ng Straw Hat Pirates yung nagbetray sa kanila. At ito nga si York. Baligaya nga ng sinabi ko itong Last Supper nga yung parang calm before the big storm. Dahil pagtapos nga ng hapunan na to dito na binitray ni Judas si Jesus at na-crucify. Kaya naman itong moment nga na to kung saan kumakain ang Straw Hat Pirates paniguradong calm before the big storm din yung sitwasyon na to. Dahil pagtapos nga nilang kumain paniguradong bakbakan na. Lalabanan na nila itong naghihintay sa kanila na puwersa ng Marines at world government sa labas ng Egghead Island. Pero ang magiging tanong nga dito gaya ba sa Bible na may na-crucify, ganito rin ang sasapitin netong si Luffy pati na ang mga kasamahan niya o kabaliktaran ang mangyayari. Anyway, dito na nga nagtatapos itong extension review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1089. So yun lang, peace!